Kasi kung ang kanilang intention ay to disable only a suspect na para hindi makatakas, kung halimbawa yung nasa kokote nila, sana man lang sa paa. Pero bakit sa ulo? That means talagang the intention was to kill and kill and kill. Ito yung pulis na nagsipa-sipa nung patay na yon at ako mismo sisipain ko sa harapan mo yung pulis na yon. Ibigay mo sa akin yung pangalan ha. Ayaw kong gawa tayo ng kwento dito. Siguruhin natin na totoo yung sinasabi natin. In fairness naman, sa lahat, gusto natin na mabigyan ng hustisya si Jimboy. Pag maibigay mo yung pangalan mo sa akin kung sino yung pulis na yon, at ako mismo sisipa ng pulis na yan. Please, mga investigador, ha? Nagdepende rin yan sa'yo, ikaw ang hipi eh. Kung sinabihan mo yung, sasama yung mga pulis na yan, usasan mo, at ipaparepindes nyo, bakit hindi nyo ginawa? Ginawa ko po yung lahat na utos, Your Honor, hindi po yung Sang, wala kang aksyon na ginawa. Anong klaseng hipi ka? Your Honor, Tao mo, hindi mo kayang kontrolin? Kadali lang, report kayo dito sa akin. Pag-report to, sasaan nyo yan? Pagkatapos, parapintes nyo. Ang katigas ang ulo ng mga pulis natin. Bakit ganun ang hindi mo kaya? Dapat hindi ka naghipid dyan kung hindi mo kayang kontrolin yung mga tao. Ito yung mga allegations ha. Ito yung mga allegations. Pero kung totoo man ito, wala na. I found it very hopeless yung ating pagiging pulis kung ganyan tayo. Ha? Hopeless case na tayo. Kung totoo yan ha. These are mere allegations. Pero kung totoo talaga yan, I cannot forgive kung sino may yung pulis na yan. Sasakalin ko yung pulis na yan kung sino yung pulis na yan. Makatikim sa akin yan. Diba? Dapat mother and father ang inuuna ninyo. So bakit niyo pinuntahan o tinanong yung 21 years old na kapatid versus dapat yung tatay? Because the tatay was there. In fact, Your Honor, for the clarification po, ang naggagawa po ng kanyang statement at kumuha ay yung ating mga IOC. O sige, saan ang IOC? Wala ka. Wala po, sir. Bibigyan ka lang. IOC. Sino nakausap mo? Yes po, Your Honor. Yung kasi pong yung pag-verify po namin dun po sa Kalea Funeral Homes o Funeral Service. Meron na po doon na parang waiver na piniramahan po si Geraldine na hindi po namin alam na pumirma pala siya doon. no, ang sinasabi namin dito, kapag merong ganito mga sitwasyon, krimen para lapitan yung mga relative, ang unang nilalapitan ay yung tatay nanay. Kapag anak ang namatay o kailangan ko na ng clearance, tatay nanay. Next in line, yung kapatid. So bakit yung kapatid ang inolor nyo yung kanyang waiver nang hindi nyo man lang kinukonsulta muna yung mas nakakatanda na dapat sa protocol siya munang inuuna yung tatay. Ba't hindi nyo ginawa yun? Your Honor, kasi po, yun nga po, tulad ng sinabi ko po kanina, nagulat na lang po kami na na-pull out na po pala yung kadabir na hindi po kami na-impormahan nung August 3 po. Kaya nga, kahit na na-pull out na yung cadaver, pero dapat kayo ang lumapit doon sa tatay para sabihin, Sir, kailangan namin autopsy yan para sa ginagawa namin investigasyon. Ang nangyari, nakinig kayo doon sa waiver ng anak na for all we know, baka kasama yun sa tinakot. Kaya pumirma ng waiver. At saka isa pa, bata pa siya. Sabi nga ng Ma'am Roda, 21 years old. Hindi nyo, again, nasunod ang protocol dito. Nagpadalos-dalos na naman kayo. Sa Vice President po, Sir Idol Rapi, dapat po bang singiling nila kami ng 15,000 para po i-autopsy yung anak ko? Sino po naningil, ma'am? Yung soko po, dapat po Soko. ba kami ng 15,000? Nangingil ka? Ng 15,000? Your Honor, wala po. Hindi nga po kami nakapunta doon sa Porinaria. Even nakita namin, di namin alam kung sa Porinaria talaga. Ma'am Roda, kanino nyo po binigay yung 15,000? Kanino nyo po inabot? Hindi po, ang ano po sa Kalaya na po, pina-pull out na po ng pamilya ko sa Porinaria. Okay, so sinisingil kayo ng 15,000 ng Soko sa i-autopsy si Jimboy. Opo. Meron ho bang kayong pangalan na maalaala?
na naningil? Yung pamilya ko po kasi yung nakausap nila Sir Idol Rafi. Sino po? May pangalan po tayo? Wala, hindi ko po na, sa akin yung anak ko po si Geraldine, yung ang pumunta po sa Kalea. Pwede ho natin makakausap si Geraldine para malaman kung sino po yung taga-Soko na naningil ng 15 ng pera para sa autopsy. Ito Idol Rafi. Sige, habang alamin po natin, Mr. Chair, isa pa po nasabi sa akin nung dumalo po ako sa Lamay, sa Burol ni Jimboy, nabanggit din sa akin na may nagsalita para isa sa mga pulis na plantahan ng droga ang bangkay ni Jimboy at sinipa-sipa pa muna para mas siguro na siya'y patay na. At ang dumive sa ilog para i-retrieve ang bangkay ay hindi pa mga pulis, kundi yung tsuhin ni Jimboy. Mr. Tama ba, Chair. ma'am? Ma'am Roda? Opo. Panitigyan niyo po ang ulit yung statement na yun? Opo. Saka po bakit Sa hindi picturehin? sila Anong pangalan po ng tsuhin? si Kuya Nick po. Nandiyan pa ba si Kuya Nick? Pwede makausap si Kuya Nick? Wala po dito. Kasi Yes, Mr. pero kaya ganito lang. Gusto ko malaman na Ms. Rhoda Baltasar kung sino yung pulis na nagsipa-sipa nung patay na yon at ako mismo sisipain ko sa harapan mo yung pulis na yon. Ibigay mo sa akin yung pangalan ha. Ayaw kong gawa tayo ng kwento dito. Siguruhin natin na totoo yung sinasabi natin. In fairness naman, para sa lahat, gusto natin na mabigyan ng hustisya si Jimboy. Pag maibigay mo yung pangalan mo sa akin kung sino yung pulis na yon, at ako mismo sisipa ng pulis na yan, please, pakibigay ng pangalan. Kaya Mr. hindi- Chair. Hindi po siya Ha? pulis. Hindi po siya pulis. At sino pala siya? Yung nagsipa-sipa. Hindi pulis. Ano po siya, parang asset po na hindi po nakita ng mga pulis na bumaba yung lalaki na yun, na hinila yung anak ko sa may burak. Tapos, Sandali. Dandahan lang para marinig ka namin dito. Walang klaro ha. Pakidandahan. Sige nga, sino yon nagsipa ng patay? hindi po siya pulis. Sino siya? Ano po, parang asset po ng mga pulis. Parang asset ng pulis. May pangalan ka? Meron po kami Ha? meron po siya picture. May picture. Opo. Ba, yung picture, hawak mo? Ginulpi nga po siya ng mga taong bayan dahil sa ginawa niya po sa anak ko Dahil patay na nga po yung anak ko, tapos nilagay niya pa po sa burak. Tapos po, gusto niya pang ng droga sa Jimboy. Hipi. Sino hipi? Sino pulis? Hanapin mo itong tao na ito. Asset Tapos ng ninyo ito. Senator, tapos po, ang balita po namin, dinala po siya sa police station, pero wala na po siya doon. Wala na po Sino, siya. yung tao? Opo. Yung tao na nagsipa kay Jimboy, dinala sa police station? Opo, wala na po siya. Hindi na po namin alam kung saan na po siya napunta. Okay, Mr. Alam niyo Mr. itong tao Chair. na ito? Mr. Chair, pwede makasingit ulit? Follow-up Yes. question. Kasi nabanggit din sa akin noon ni Ma'am Roda na pinabayaan nila for several hours yung bangkay na nakalubog sa ilog until na dumating po yung tsuhin ng biktima para yun po ang nag-ahon. Contrary do po sa sinasabi ng mga pulis na sila ang nag-ahon doon sa bangkay. That's another thing that we have to find out. Kung Yeah. totoo. Mr. Chair. Yes, go ahead, Senator Risa. Mr. Chair, kanina pa po na umiiyak si Miss Roda, kaya idagdag ko lang po, Miss Roda, kami pong lahat dito sa komite, lubos pong nakikiramay sa pagkamatay ng anak nyo. Bilang nanay din, kami pong lahat bilang mga magulang, hindi ko po ma-imagine yung pinagdadaanan ninyo. So, pahayag ko lang po yung aming taos-pusong pakikiramay po sa inyo. At dahil nagsasalita na rin po kayo sa amin, baka pwede niyong ikwento mula sa simula, ano ang alam ninyong kwento nung nangyari, yung ginawa kay Jemboy, yung kompletong alam niyo po. Mr. Chair, sorry, ma'am. Yeah. With the indulgence of Senator Riza, Yeah, well, isa na lang po talaga last and Okay, then okay. para may kwento to mga pulis, may mga kwento na dyan. Yeah. Kasi they conducted the paraffin test on the victim's hand. Yes. Pero doon sa mga operatiba na nagpaputok, hindi kayo nag-conduct ng paraffin test. So gusto niyo palitawin na yung bata ay nagpaputok. At may bala pa sana kayong plantahan siya ng baril. Bakit ganon? Yung biktima na pinagbabaril, walang kalaban-laban,
na mga pulis ninyo may Armalite, may 9mm and 19 and all, hindi niyo po pinarapin test sila. Na very clear na nagpaputok, ayon po mismo sa dalawang opisyalis ninyo, Captain Cruz at Captain Carpio. Pero yung victim na pinagbabaril, pinarapin test ninyo. Isa na naman yung violation ninyo, isa na naman yung nakataas kilay na mga pinagagawa nyo. Thank you, Yes, Mr. Chair, at, thank you, thank you. Madam Risa, Senator Risa. Thank you. Yeah, pakinggan na lang natin ito para Yes, please, Mr. Chair. tuloy mo muna yung kuwan mo, presentation mo. Pakinggan muna natin itong habang nandito siya. Ma'am Roda Baltasar, pakinggan ka namin. Please magsalita ka dyan kung anong nalalaman mo tungkol sa pagkamatay ng anak mo para mabigyan ng linaw itong pagkamatay ng anak mo. At nakikinig po kami dito, ang Committee ng Public Order and Dangerous Drugs ay makikinig sa iyo. Pakidandahan lang rin ha, kasi parang para klaro marinig namin. Please ma'am, you have the floor. Pakinggan ka namin. Salamat po, Senator. Ako po si Rodalisa Valentino Baltasar, na nanay ni Jemboy, na nag-iisa ko pong anak si Jemboy na lalaki. Ang naano ko nga po, nag-abroad nga po para sa kanila ng mga anak ko. Tatlo po sila, dalawang babae. Si Jemboy lang po yung nag-iisang anak ko na lalaki na pangarap ko po na maging seaman siya. Alam po, hindi na po matutupad yun dahil napatay na po siya. Saka po yung nalaman ko po, yung pagkamatay ni Jimboy, nasa Qatar po ako. Yung araw po na magpapadala po sana ako ng pera, nababawi ako sa kanya dahil nakulong po ako sa Qatar ng 1 taon. Tapos po, tumakas po kasi ako sa amo ko. Dahil overwork po ako. Yung babawi na po sana ako, magpapadala ako para sa birthday niya dahil late na nga po yung ng 1 buwan. Ayun po pala yung papadala kong pera na yung pala sa birthday niya para po sa kamatayan niya. Tapos nag-message po ako sa kumare ko na sabi ko, Mars, magpapadala na. Sabi niya, Mars, condolence. Sabi ko, bakit? Sino? Sabi niya, hindi pa alam yung anak mo. Napatay na. Sabi ko, bakit sinamatay? Nagbabalag na po na siya sa bangka. Sabi ko, wala naman po kasalanan yung anak ko. Bakit po nila binaril? Dapat po bago nila kinausap po muna nila yung anak ko, kung ano po pangalan, kung ano po kasalanan. Pwede makasingit mabilisan. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, like what I said to you kanina, much better kasi medyo emotional siya. It's either yung si Sunny Boy ang pagsalitain natin tungkol dun sa kanya nakita o yung uncle because both of them were there. Samantalang si nanay pala ay wala, nasa abroad pa yung mga insidente. So yung kanya is second-hand information na lang. So emotional pa siya. So may tendency na baka medyo list ng konti. Yeah, I agree with you, Senator Tulfo. Your Honor. Mr. Chair. Yes, Senator Risa. Ulitin ko lang po yung nabanggit ko kanina na ayon naman po sa mga abogadong kasama ni Sunny Boy ay handa po siyang humarap sa komite at sagutin yung ating mga tanong sa susunod pong na pagdinig. Pero kaugnay po nung nabanggit din, siyempre higit sa lahat yung lungkot, no, at yung sakit na nararamdaman ni Miss Roda. Kung kaya niyo pong sagutin ito, Miss Roda, may nangangamba, pagkatapos po ng makapait na insidenteng iyon, nangangamba din po ba yung pamilya ninyo sa inyong seguridad? Kaya ako po itinatanong dahil may mga bali-balita din po na may umaaligid sa pamilya nyo at sa mga witnesses. Yan po ba ay kasama din sa dinadala nyo sa ngayon, Miss Roda? Opo, natatakot po ako sa pamilya namin. Kasi nga po, di po namin alam, di ba po marami sila, 20? Ano po laban namin na isang pamilya po lang namin. Di po namin alam kung natutulog kami, baka mamaya, pagbabaray na lang po yung bahay namin. Eh po ko nakatakot. Huwag po kayong mag-alala, Miss Roda, ha? Andito ngayon yung number 2 ng PNP, General Sermonia. Please, maawa kayo. Namatayan na ng anak, naghanap ng justisya, tapos ngayon natatakot pa sa buhay nila, baka balikan. Ano na klaseng PNP meron tayo kung ganun sila katakot? Please, mag-effort kayo. Chief of Police, District Director, puntahan nyo. Pag may mangyari pa dyan sa pamilya na yan, mananagot kayo dito sa komite na ito. I-picture ninyo. Kausapin ninyo kung anong kailangan nila.
na para ma-appease yung kanilang takot sa buhay. Puntahan nyo, makiusap kayo. Kung lumapit kayo sa Barangay Kapital, lumapit kayo sa LGU doon, pasabay kayo doon para magkakaroon sila ng peace of mind. Kawawa naman, namatayan na, wala pa hustisya yung anak, tapos ngayon, natatakot pa sa buhay nila. Ano ng klaseng, Ma'am Roda Baltasar, ako po magbigay sa iyo ng assurance, ha? Andito yung mga chief ng PNP, galing sa chief of police ng Nabutas, hanggang sa district director ng Northern Police District, at saka yung number 2 man ng PNP, ng Deputy Chief of Administration. I will hold them responsible and accountable kapag may mangyari sa pamilya ninyo. Pangako ko yan sa iyo. Kaya dapat sila magsumikap na mawala yung threat sa buhay ninyo. Huwag po kayong mag-alala. Babantayan namin to sila at siguruhin nila na secured kayo. Salamat. Mr. Yes Chair, po. Salamat kaayo, Mr. Chair. Yes po. Maalala din po siguro, Mr. Chair, ni General Sermonia, nung unang pagdinig natin, hiniling ko rin po sa kanila na ma-secure yung witnesses at yung mga pamilya ng witnesses at kumbaga hindi kumbaga totoong nasa pananagutan ng PNP yung kaligtasan nila. Ms. Roda, nung unang pagdinig, binanggit ko rin po na nabalitaan po namin na may nanghaharas kay Sunny Boy na nung dinala siya sa presinto, meron daw kumausap sa kanya, yung isa doon naka plain clothes daw, na magsabi daw na may dalang droga si Jemboy. Narinig niyo rin po ba iyon, Miss Roda? Wala po ma'am, nasa ano po ako nun, nasa Qatar po ako nun. Opo. Si Sunny Boy lang po nagsabi sa amin na sinabi daw ng pulis na yun na para daw maano yung ano ng mga pulis, hindi masira, sabihin daw na si Jimboy may baril po daw at may droga. Sino po nagsabi sa inyo, Miss Roda? Si Sunny Boy po. Si Sunny Boy. And Mr. Chair, kasama po sa balita ay kasama daw di umano si Captain Carpio sa kumausap din kay Sunny Boy sa presinto. Kasama po ba kayo, Captain Carpio, na kumausap kay Sunny Boy at sinabihan siya o ayon sa mga ulat, hinaras siya para sabihing may droga si Sunny Boy? Your Honor, wala po akong sinabing ganun kay Sunny Boy. Follow sino? kayo mamaya, Sino? Mr. Chair. Sino yung kumausap sa kanya? Hindi ko po alam kay Sunny Boy po. Ito yung mga allegations, ha? Ito yung mga allegations. Pero kung totoo man ito, wala na. I found it very hopeless yung ating pagiging pulis kung ganyan tayo. Ha? Hopeless case na tayo. Kung totoo yan, ha? These are mere allegations. Pero kung totoo talaga yan, I cannot forgive kung sino may yung pulis na yan. Sasakalin ko yung pulis na yan, kung sino yung pulis na yan. Makatikim sa akin yan. Ha? Siguruhin mo, hindi yan ang effort mo, ha? Hindi po, Your Honor. Wala po ako sinabi kay Jemboy na ganun. Ma'am, Hindi po. ma'am, si Sunny Boy ang nagsabi, di ba? Next hearing, i-hearing natin kay Sunny Boy. Ma'am Roda, makabigay ka ng pangalan kung sino yung nagbawal sa asawa mo na sumisid, na hanapin yung kanyang anak? Sino po nagbawal? Kasi ganito po yun, yung mga baril po kasi nila nakatakip po sa mga pangalan nila eh. Hindi po makita ng asawa ko sa kanong mga anak ko kung sino yung mga pulis. So, Nakatakip po anong suot ng pulis? Anong suot ng pulis? mga squad, Uniforme na blue o uniforme na itim? mga squad po. Ha? Squad po, SWAT. SWAT. Opo. So, kayo yun, De La Cruz, mga SWAT. Pinagbawalan ba ninyo na sumisid yung tatay, hanapin yung anak niya? Your Honor, umalis po kami doon sa lugar na yun, is 245. Actually, nung sinabi ni Sunny Boy na, Sir, yung kaibigan ko natakot sa putok, tumalon. Narinig ko po yun, Sir. Feel po namin sumakay doon sa bangka, kung saan siya tumalon. Inanap po namin siya. Yung mga ibang kasamaan po namin, nautusan po namin sila na lahat ng doon sa pader ng ilog ay inalugog po yun, sir. Inalugog din po. Ngayon, ang kwan po namin doon kasi wala po kaming nakitang bakas ng anumang dugo. I'm sorry, Your Honor, Mr. Chair, this guy is lying through his teeth. Pinagbawalan yung sumisid, yung father
ng victim, that means alam nyo na lubog yung bangkay. Kasi kung hindi nyo sila pinagbawalan na sumisid, then tama yung pinagsasabi mo, maaaring nakatakas. The mere fact na sinabi nyo, huwag kayong sumisid dyan para i-recover yung bangkay, that means alam nyo for a fact na nalunod na yung bangkay. As simple as that. That's logic. That's common fact. Sinong nagbawal sa inyo? Sinong nagbawal? Sino Ah, nagbawal sa father na sumisid? Sir, kung nakausap man yung father niya, sir, hindi ko po alam, sir. Ang pagkakakuan ko po diyan, pagkatapos nung kahanap po namin kasi hindi po namin nakita si Jimboy. Inipon ko po yung mga kasamahan ko po. Inipon ko po sila. Kaya nga, Mr. Chair, sana nung nakita nyo na lumundag, sabi nga niya ni Captain Carpio, tapos umalis ka kaagad, hindi ka dapat umalis until na-retrieve nyo yung bangkay. You left, Mr. sabi mo, Chair. 2:45. Yes, Mr. Chair. At saka one step backward po. Bukod sa magkaiba din yung kwento nyo, sabi nyo po, Captain Carpio, hindi nyo hinanap. Sinasabi nyo, Captain De La Cruz, hinanap nyo. One step backward. Di ba sa plano, yung IOP nyo, Intelligence Operation Plan, di ba sabi nyo kanina yung objective, arestuhin si Reynaldo Bolivar, tama? So nung binaril ng mga tao nyo, yung pinaghinalaan yung si Reynaldo Bolivar, lumundag o nahulog siya sa tubig at pinag-ulanan nyo ng bala, then hindi na siya umahon, di ba dapat hinanap nyo para masabi nyo kung mission accomplished o hindi na nakuha nyo yung Reynaldo Bolivar? Di ba sir, Captain Carpio? Yes po, ma'am. Ma'am, Bakit nyo po hindi ginawa? yun nga po, ma'am, hinanap po namin, pumunta po sa bangka, tapos pinlashlight din po yung paligid po nung ilog, at yung mga kalapit na bangka po, tinignan din po namin na baka mamaya nagtago lang po doon. So ngayon sir, sinasabi nyo, hinanap nyo. Pareho na ang kwento nyo ni Captain De La Cruz. Yes po, ma'am, yun naman po yung sinabi ko po, ma'am, na hinanap po naman po. Pero bakit pinagbawal? Sinasabi ni Miss Roda, pinagbawal yung asawa niya, yung ama mismo ng bata, na sumisid at hanapin din yung katawan ng anak nila. Hindi ko po alam, ma'am, kung sino po yung nagbawal sa kanya, ma'am. Mr. Chair, Miss Roda. yes, go ahead, Mrs. Roda. Mr. Chair, Go ahead. masasagot ko yun sana. Pinigilan po nila na sumisid because they want to make sure na patay na talaga yung bangkay. And then adding to what she's already said earlier, na nung may ahawon, sinipa-sipa, para masiguron talagang dead na yung pong biktima. Pero clarification natin ha, hindi pulis yung nagsipa ha. Okay, Kahit ng pulis yung nagsipa. Follow-up question, Mr. Chair. Yeah. Sino po yung mga sharpshooter dito? Ilan po ang sharpshooter sa mga pulis na nandito ngayon? Lahat man yan, marunong mag... Kasi, Mr. Chair, yes. ang tama lahat ay ulo. So, as opposed sa katawan. Kasi yung katawan ang pinakamalaking bahagi ng human body. Ako po ay nagta-target shooting din. Pero bibihira po ako makatama sa ulo. Lalo pa sa may bandang ilong. Ang palagi kong tama pag ako, dibdib, puso. Pero ito sila, puro ulo ang tama. That means asintado yung mga namaril. Kasi ulo ang tama. Talagang sinisigurong patay na. Kasi kung ang kanilang intention ay to disable only a suspect na para hindi makatakas, kung halimbawa yung nasa kukote nila, sana man lang sa paa. Pero bakit sa ulo? That means talagang the intention was to kill and kill and kill. Ang daming kasinungaling itong si Captain Carpio. Sabi mo ngayon lang kay Senator Riza, nung pagdating mo, narinig mo na yung mga putukan. Tama? Kasasabi mo lang. Ayun. Dito naman sa sworn statement mo, pagdating mo, pinakiusapan mo pa muna yung si Jimboy, lumapit kayo para sumuko. O, ngayon sinasabi mo, pagdating mo, putukan na narinig mo. Nagsisinulayin ka na naman. Anyway, another follow-up question. Si Tulfo, ikuha natin. Anong totoo? Klaruhin natin. Anong totoo doon? Yun po yung totoo, sir. Anong Na totoo? nauna po yung sila Maliban po, tropang yung Intel po, kasunod po kami. Tapos? Po ako. Tapos, habang papasunod po ako, habang sila nandun na sa may malapit sa bangka sa simento,
nakarinig na po kami ng putok po. Paano yung sinabi ni Senator Tulfo na nasa pinabit mo na sinabi mong kinausap mong sumuko? Your Honor, After the putok na yun o before the putok? after po naputok na po, Your Honor, kasi po, After the putok? So, lubog na sa ilog, tapos sinabi mo, sumuko ka na. Your Honor, yun nga po ang gusto ko pong iklaro. Ang nakita ko po na nasa bangka po, na pinapasuko po, si Sunny Boy po. Okay nga, so ibig sabihin, contrary doon sa Ay, sinabi mo si- kay Senator Risa, na pagdating mo nagpuputukan na. So ibig sabihin, dumating kayo na hindi pa nagpuputukan at pinasusuko niyo yung tao, yung victim, at nung nagulat sa inyo, lumundag, pinagbabaril nyo. Sino nag-order na iparafin test si Jimboy? Sino? Pinarafin test nyo si Jimboy. Pero yung mga kabaro ninyo, yung mga nagpaputok, hindi nyo pinaparafin test. Yun ang po pakisagot. Sino po may utos na iparafin test yung biktima? Captain Tipasi, meron ka sagot dyan? Sir, Medyo morning po Tipasi. ulit. Yung pagparapin po sir sa victim is a part po ng procedure po sa crime scene processing po. Dahil ang victim po ay naabutan po ng ating tropa doon po sa crime scene. So allegedly po, ang based on the information po na binigay ng ating po mga IOC, na ito po ay involved sa shooting incident, itong insidente po. No, sir. I have to cut you off. Ganito sa mga sinungaling. No. Alam ng mga pulis ninyo na walang baril yun at hindi nagpaputok yun, hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na lumaban dahil nga wala siyang baril at lumundag na nga lang dahil base sa mga statement nyo dito pa ulit-ulit. So, alam nyo na wala siyang baril, alam nyo na hindi siya nagpaputok, bakit nyo po pinaparafin test pa rin siya? At bakit yung mga tauhan ninyo hindi nyo pinaparafin test? Pakisagot lang po ng diretso, wala nang paligoy-ligoy. Sir, una po, protocol po yan sir sa amin sa pag involved ng mga ganong insidente, even the victim po sir ay pinaparapin po. Okay, sige. Pangalawa po, hindi po namin naparapin yung mga pulis dahil hindi po namin sila sa custody. We base lang po sa request kung paparapin po yung mga pulis or not. Yun lang po ang No, trabaho po. I was informed, hindi po sila pinaparafin test dahil tumanggi sila. Dahil yung investigador na dapat magparafin test sa kanila, yun pa mismo pumigil na hindi na kailangan pa. Kaya hindi na parang test. Kasi kung gusto niyo lang po talaga, kaya niyo obligahin itong mga operatiba to the chief of police, Colonel Umipig, na hoy, magparafin test kayo. I talked to Colonel Umipig that night na sa Burol. Di ba, ikaw mismo nagsabi, tumanggi mga pulis ng parafin test, maging investigador, uncooperative sa pagpaparafin test sa mga operatiba. Tama? Tama po, Your Honor, Mr. Chair. Ilang beses ko pong inutusan ang Chief Investigation Section at nung investigator in case na ipaparafin test yung mga suspect, Your Honor. Nadinig po yan ng ibang officers, ilang beses kami nag-case conference, Your Honor. Thank you. Mr. Chair. Ito ang masakit, Mr. Chair, Sen. Riza. Yung victim na parafin test. Samantalang yung mga nagpaputok, tinadtad ng paputok yung victim, hindi pinaparafin test at tumanggi pa. Alam mo, Mr. Chair. Hipi, it shows na napakahina mong hipi. Involve yung mga tao mo sa shooting incident. Anong protocol? Dapat parapin test sila, di ba? Yes, Your O Honor. hindi po sila parapin test. Inutos ko po yan, Your Honor, dito po sa Chief Investigation Section at ng IOC, Your Honor. Ngunit hindi po nila ginawa, Your Honor. So anong ginawa mo nung hindi nila ginawa? In-expect ko, Your Honor, bago namin i-inquest yung 6 na suspects is nandun na sa case folder, Your Honor. Alam mo yung mga investigador, nagdepende rin yan sa'yo, ikaw ang hipi eh. Kung sinabihan mo yung, sasama yung mga pulis na yan, usasan mo, at ipaparepindes nyo, bakit hindi nyo ginawa? Ginawa ko po yung lahat na utos, Your Honor, hindi po ginawa. Lang, wala kang aksyon na ginawa. Anong klaseng hipi ka? Your Honor, Tao mo, hindi mo kayang kontrolin? Kadali lang, report kayo dito sa akin. Pag-report to, sasaan nyo yan? Pagkatapos, parapintes nyo. Ang katigas ang ulo ng mga pulis natin. Bakit ganun ang hindi mo kaya? Dapat hindi ka naghipi dyan kung hindi mo kayang kontrolin yung mga tao mo. Napakasimpleng investigation. Part of the investigation yan. Yung pagpaparapintes. Tingnan nyo, lumalabas tuloy na napaka-bias natin. Yung patay, dahil sabi nga, part of
part of the protocol na talagang dapat mag-undergo na parapin test, okay. Granting, patay na yun eh. Hindi niyo makahindi eh. Itong mga buhay na bumarel, hindi niyo pinaparapin test. Ganun na kainutil ang commander ngayon ng police. Hindi kayang ipaparapin test yung tao niya? Mr. Chair. Yes, go ahead. Mr. Chair, Colonel Umipig, kasi kung hindi po sila pinaparaffin test, di paano niyo po masisigurado kung sino ang nagpaputok at sinong hindi? Your Honor, Mr. Chair, may justification po yung investigator on case at chief investigation bakit hindi po nila sinunod yung aking utos, Your Honor. At Ano po Sige, yung anong justification na yan? Sino? Investigator? Your Honors, I am Police Captain Arabejo, the Chief Investigation of Motor City Police Station. Your Honor, there was no order to conduct paraffin tests on the suspects, 6 suspects. During the Mr. Chair, investigation, sorry to interrupt, Captain. Parang nasusurreal na ako. Parang bangungot na to. Sinasabi po ni dating Navotas City Police Chief, inutos nila, pero sinasabi po ni na Captain Arabejo, walang utos. Ano ba talaga? Bakit may lost in translation? Mr. Yeah, Chair, yeah. baka may sagot si General General Gapas Gabas. sa misteryong ito? Yes, Your Honor, we tried, we had them explain kung bakit wala pong parapin. And according to the explanation of Captain Arabejo, who is the chief investigator, and Sergeant Galvez, who is the IOC, signed by them, according to them, sir, because positively identified na yung 6th involved personnel that discharged their firearm, quote and unquote. The 2 of them, quote, the undersigned have decided not to subject the said suspect to parapin examination. Therefore, we can see here, Your Honor, that not having the parapin test on the suspect was a clear, conscious, deliberate decision on the part of the chief investigator and the IOC, sir. Pinapayagan po ba yan, General Gapas? Hindi po ba SOP kapag may operasyon, arresting operation man ito pero nagresulta sa ganitong putukan, may napatay pa? Hindi ba SOP ang pagkondukta ng paraffin test? Yes, At Your wag na Honor. po bang- So that's why Tanggihan. kasama na ito dun sa mga administrative na kaso nila, ma'am, nahaharapin, ma'am, because of this. And Mr. Chair, mamaya itatanong ko kung hanggang administrative lang ba, wala bang kriminal? Besides, General, meron po bang na-recover na mga bala o basyo dun sa scene of the killing? According to the SOCOM, ma'am, wala po silang nakuwang material evidence in the crime scene. Isa pa pong So, misteryo. merong- So alam paano mo- Mr. Chair, imamatch sa Yeah. firearms ng ani? Alam mo, kayong dalawa, Carpio at De La Cruz, you have a lot of explaining to do. Bakit? Ako, kahit na hindi ko nakita, sigurado ako pinagpupulot yung empty shell doon ng mga tropa ninyo. Bakit wala nakita yung suko, kahit isa man lang? So kung pinagpupulot ang mga empty shell, mayroong kayong intensyon na itago ang katotohanan. Ayaw niyong malaman na kung sinong nagpapaputok. Dahil tinago niyo mga ebidensya.